Pa-arbor ng jacket, akin na lang. Iba-iba nga kulay ko. Technicolor. Nabilitan ako mag-jacket eh. Pero hindi, pero at least may blue naman dito. Yung ano ko, yung color tone ko, yung colorway ko, laging natatapat sa kulay mo. Ginagaya mo mo ako. Ikaw, hindi, kahapon ginagaya mo ako. Gray ako, nag-gray ka din nauna ko nabasahan. sinabi, tapos ginaya mo ako. Tapos ngayon, naka-stripe. Hindi ganyan yung suot mo kanina, tapos nakita mo yung suot ko, ginaya mo ako. Hoy. Mabuhay Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila at World. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, ika-8 ng Oktubre, taong 2014. Simula na po ng pagbabago. Simula ng pagtahak sa tuwid na landas. Kaya samahan niyo po kami sa susunod na 1 oras dito po sa inyong alternatibong newscast sa hapon. Ako po, si Snow Badwa. Siyempre sa amin kayong nasusunod sa mga balita, dahil alam namin na kahit sa dyaryo, itong yung unang binubuklat. Ako naman po, si Meg Siozon. Talagang dapat may ganun, no? Tumaba kami, tumataba. Hindi kaya? Hindi. At ito po, inyong paboritong PTV Sports. Sa ulo ng ating mga nagbabagang sports balita. Resulta ng programa ng Gilas Pilipinas National Team. Susuriin ng MVP Group. Asian Games silver medalist Daniel Parantak. Ibinaling na ang atensyon sa World Wushu Championships. Sanmay Coffee Mixer superstar James Yap. Inihahanay na ng mga basketball observers kay living legend Robert Sonny Jaworski. 2011 PBA MVP Jimmy Alapag. Ibinaba sa reserve list ng Talking Text Tropan Texters. WBC light flyweight contender Denver Cuello. Handang-handa na para sa comeback fight kontra Thai rival Jaipeth Chaiyong Jim sa darating na Sabado. 4-time NBA MVP LeBron James nangunguna sa listahan ng mga atletang may pinakamataas na brand value. Bagong kontrata ni power forward Kenneth Farid sa Denver Nuggets. Pinaikli. At unseeded Ivo Karlovic ng Croatia. Pasok na sa third round ng Shanghai Masters sa China. Yan po ay mga headlines pa lamang, detalye ng mga nag-uumusok na sports balita. Narito na. Tayo po ay nadidilig din ng live sa DCSR Sports Radio 918 sa snowbadwa.com at napapanood worldwide via internet streaming sa www.ptv.ph. Dahil po umani ng kabi-kabilang batikos mula sa mga maiingay na observers at fans, nagdesisyon po ang MVP Sports Foundation at Smart Sports na i-reassess ang Gilas Pilipinas program. At ang isa po sa mga pinag-aaralan ng MVP Group ay ang hiling ng mga fans na tanggalin na sa pwesto si National Coach Chot Reyes. Ang kabuang detalye, ihahatid ni Miss Arian Malyare. Muling susuriin ng MVP Sports Foundation at Smart Sports ang resulta ng Gilas Pilipinas program. Ito'y matapos ang nakakadismayang 7th place finish ng Chot Reyes mentor team sa 17 Asian Games. I think we'll have to reassess where we are. I mean, not only the coach but also the players, no, and yung team that we will form for the qualifying next year. And I think long-term view is what kind of team do we have to form for 2019 World Cup. No? If that's something that is a target in the long term. The Asian Games come in between. Siguro we'll have to have a program that will make our team also competitive. We don't want to take naman lightly the Asian Games. We will also be serious about the Asian Games. Inamin rin ni MVP Sports Foundation President Al Panlilio na binabasa at kinokolate na rin nila ang saloobin ng publiko na ang karamihan ay hindi pabor sa pananatili sa team ni Reyes. I think we'll listen to all feedback, no? I guess more importantly, all the stakeholders of the Gilas team. It can be the PBA, it's also the UAP, NCAA. If we're looking at players of the future, of course, we'll also listen to the fans. In terms of how we move forward. We would like to make it a more collaborative effort with the major stakeholders to see how we can move ahead of this. But right now you're monitoring the voice of the people, boss, and how they're reacting to the issue. We are. Some of them are a bit unfair, some of them are fair. So we'll have to take it in general, basically.
Sa ngayon ay tumanggi pa si Panlilio na ibunyag kung kailan nila sisimulan ang reassessment dahil hahayaan muna umano nilang humupa ang sitwasyon. Again, we have not really sat down. We have to still sit down and assess really what happened, and I think they're good. Meron namang maganda, meron ding hindi masyadong maganda, so i-assess natin lahat yan. Ang Gilas Pilipinas ay umani ng katakot-takot na batikos mula sa mga observers at fans dahil sa mga maling diskarte di umano sa loob at labas ng court ni Reyes. Para sa PTV Sports, Aryan Malyari, Telebisyon ng Bayan. Ibinaling na ni Pinoy Wushu expert Daniel Parantac ang atensyon sa pagsabak sa World Championship sa China sa susunod na buwan. Ito ay matapos na makapagsalba siya ng silver medal sa 2014 Incheon Asian Games. Para sa detalye, narito pong muli si Ms. Arian Malyari. Nagbalik na sa training sa Baguio City si Asian Games silver medalist Daniel Parantac. Ito'y bilang preparasyon para sa pagsuong sa hamon ng World Wushu Championship sa China sa susunod na buwan. Magpapartisipa si Parantac sa men's division ng Taolu event, habang makikipagsapalaran naman sa junior side si Pinay Bet Agatha Wong. Preparation ko for this world, nag-aaral po ako and then nag-training. Bali, dalawa na po yung focus ko po. Yung in-expect ko po talaga is just to perform well, tapos yung tas wala pong regret. Tiwala rin si Parantac na makakaya niyang makipagsabayan sa mga bigating karabal sa 4-day meet. Bunsod na rin ang kanyang impresibong showing sa 17 shot. Goal ko po is, I want to grab the title of the world champion. Si Parantac ay unang kumopo ng gold medal sa Myanmar Southeast Asian Games noong isang taon, bago siya nagkasya sa silver medal finish sa Incheon Asian Games noong isang linggo. Para sa PTV Sports, Aryan Malyari, Telebisyon ng Bayan. Samantala, optimistiko naman po si PSC Chairman Richie Garcia sa tsansa ng Team Philippines na makabawi sa Southeast Asian Games sa Singapore sa susunod na taon. Galing po sa 22nd place finish sa Incheon Asian Games, naniniwala si Garcia na sa susunod na taon makikita ang tunay na potensyal ng mga bagong miyembro ng national pool. Narito ang report ni Ms. Judith Karingal ng Sports Radio 918. Umaasa si Philippine Sports Commission Chairman Richie Garcia ng mas magandang showing mula sa mga national athletes sa Southeast Asian Games sa Singapore sa susunod na taon. Ito'y matapos ang kanilang nakakadismayang 22nd place finish sa Incheon Asian Games noong isang linggo. Ayon kay Garcia, feasible na makamit ang kanilang projection dahil sa susunod na taon aniya, posibleng mag-peak ang mga batang discoveries ng Pilipinas. Kalimutan na natin yung whatever happened and let's move on to the Southeast Asian Games sa Singapore, wherein hopefully we will be contending in the top 3 of the dito sa Southeast Asia, no? Hinamon rin ni Garcia ang present pool of priority athletes na magpakitang gila sa Singapore meet para hindi sila mabakbak sa elite group. We are going through the names of the athletes na sinusuporta ng PSC as priority athletes, no? Mga tagpo 40,000 ang allowance ito, 30,000 naman, 25,000 naman, no? So we should expect these athletes to perform in the Southeast Asian Games kasi that is where they receive their priority athlete status. If pag natalo sila doon, mawala sa kanila yung 40,000 naman, no? So medyo malaking halaga yon ang mawala. Si Garcia ang tumayong chef de mission ng Philippine delegation sa nakalipas na Asian Games. Para sa PTV Sports, Judith Karingal, Sports Radio 918. Sa professional basketball, handa ang pamunuan ng NLEX at Kia Motors na tumulong sa paghahatid ng mga fans sa Philippine Arena sa Bocaue, Bulacan sa opening ng PBA sa susunod na linggo. Ang dalawang kumpanya ay parehong bagitong miyembro ng PBA at sila ay kapwa inaasahang magpapakitang gilas sa kanilang maiden season sa liga. May report si Ms. Golda Tabid Gorospe. Walang problemang kakaharapin ng mga fans na nagpaplanong manood ng live ng opening ng PBA sa Philippine Arena sa Bocaue, Bulacan sa susunod na linggo.
Ito'y dahil handa ang pamunuan ng Kia Motors at NLEX na tumulong sa paghahatid ng mga spectators sa world's biggest dome arena. Ayon kay Colombian Autocar Corporation President Gina Rojas Domingo, magde-deploy sila ng mga buses sa iba't ibang panig ng Kamaynilaan at kalapit na probinsya para dalhin ng mga fans papasok at palabas ng Philippine Arena. Offered kasi to shuttle 10,000 of our fans. We will announce separately. We are ready to activate 200 buses to shuttle about 10,000 fans. So, depende kung ilan yung magpapagsarap ng shuttle. Kailangan din siya. Sa panig naman ni NLEX President Rodrigo Franco, magbibigay sila ng libreng toll sa mga buses na gagamitin ng PBA at tiniyak rin niya ang maayos na daloy ng trapiko sa North Luzon Expressway sa opening ng PBA. What we can just assure is that NLEX management is 100% na nakatutok dito sa opening to make sure it's smooth, wala tayong na-experience na congestion, and will be convenient for all the fans natin. Siniguro rin ni Franco na hindi mauulit ang dilemang naranasan ng mga motorista sa NLEX nang magsagawa ng Centennial Celebration ng Iglesia ni Cristo sa Philippine Arena noong Hulyo. Hindi naman siguro tayo magdadala ng 1.5 million na nakatao sa opening. We wish it would be that much, pero kung 55,000, mas madali po natin mamamanage. Ang opening ceremonies ng 40th season ng PBA ay ang first ever commercial event na gaganapin sa Iglesia ni Cristo-owned Philippine Arena. Para sa PTV Sports, Golda Tabid Grospe, Telebisyon ng Bayan. Samantala, walang dapat ipangamba ang mga fans ni Jimmy Alapag sa pagkakababa sa kanya ng Talk and Text Tropan Texters sa reserve list. Ito'y dahil ayon kay Team Governor Patrick Gregorio, nais lamang nilang pagpahingahin si Alapag na nakasama ng Gilas Pilipinas sa pagsuong sa giyera ng FIBA World Cup at Asian Games sa nakalipas na 2 buwan. May report si PTV Sports Senior Correspondent Dennis Principe. Inilagay si National Team mainstay Jimmy Alapag sa reserve list ng Talk and Text ngayong darating ng PBA season. Ngunit ayon kay Team Governor at incoming PBA Chairman Pato Gregorio, nais nilang magpahinga ng ilang games si Alapag upang makarecover sa mahabang kampanya nito bilang miyembro ng Gilas Pilipinas squad. Si Alapag ay regular member ng national team na nagkampanya sa FIBA World Cup at Asian Games. Just to recuperate, pahinga lang. If it gets similar to the campaign of, to the request of Mark Pingris, a few weeks. So ano lang yan, it's really just to recover from the World Championships and the Asian Games. Sinabi pa ni Gregorio na nakadepende kay Alapag kung gaano katagal nais niyang pahinga. Ang importante, anya, ay makabalik sa dating kondisyon ng one-time PBA MVP at paging major contributor ng koponan ngayong darating ng PBA Philippine Cup. It's really up to Jimmy kung kailan niya gustong bumalik. But knowing Jimmy, baka 1 or 2 games mo lang yan, naka-uniforme na yan. Ito ang unang season ng Talk and Text sa ilalim ni bagong head coach Jong Wichico na kamakailan ay pumalit kay Norman Black na nalipat naman sa Meralco Bolts. Ang bagong PBA season ay magbubukas ngayong October 19 sa Philippine Arena. Para sa telebisyon ng Bayan, Dennis Principe, PTV Sports. Sa PBA pa rin, kapahumanga naman ang 2 long-time basketball observers ng bansa. Sa popularidad na tinatamasa ngayon ni Sunbay Coffee Mixer superstar James Yap. Sa katunayan, sa sobrang kasikatan ay inihahanay na sila ngayon ni Yap sa basketball living legend na si Robert Sunny Jaworski. Narito ang report ni Ms. Ria Arevalo ng Sports Radio 918. Kung ang mga basketball experts ng bansa ang tatanungin, si two-time PBA MVP James Yap na ang bagong Robert Jaworski ng Philippine basketball ngayon. Ayon kina longtime sports columnists Eddie Alinea at Nap Gutierrez, taglay ni Yap ang tamang formula para maging household name hindi lamang sa basketball kundi maging sa ibang larangan. Kaya naman naging popular yun naging dahil si Chris kasi hindi naman talagang kilala. Defensa, ganyan, baka ngayong Jolda Kasi buong Pilipinas kilala siya tsaka magaling naman talaga. Tsaka siyempre, yung bagay na link siya sa
isang popular celebrity. Sa panig naman ng kanyang teammate at best friend na si Mark Pingris, kahanga-hanga ang pagbibigay ng oras at value sa mga fans ni Yap. Of course, I'm happy for James na nakakatawa kasi alam niyo naman natin kasi si James sobrang bait, sobrang humble na tao kaya gusto ng mga tao. Hindi niya ini-stab yung mga fans niya. So talagang kung may time siya, binibigay niya yung time niya para sa mga fans. Ganun ka si James, ganun kabait si James. So hindi malayong matuwa yung mga tao sa kanya. Samantala, aminado naman si San Coffee Mixers Governor Rene Pardo na si Yap ang numero 1 dahilan kung bakit sikat na sikat ngayon ang kanilang team. James Yap, well, is the typical dream of every basketball playing Filipino na bata ka, lumaki ka sa probinsya, nag-basketball ka, and he is now a legend in the basketball, plus the fact that, it has brought him fame and fortune. He has a lot of fortune after 4 championship bonuses that we gave him. Bukod sa pagiging most popular cager ng Pilipinas, si Yap rin ang itinuturing na face of the PBA ngayon, base na rin sa pahayag ni League Commissioner Chito Salud. Para sa PTV Sports, Ria Arevalo, Sports Radio 918. Samantala, nagbalik na po sa team practice ng Barangay Ginebra San Miguel si 2014 7th overall pick Rodney Brondial. Ito'y matapos na dumana siya ng head injury sa scrimmage ng crowd favorite team kamakailan. Nagbabalik si Ms. Ria Arevalo. Maayos na nagre-recover mula sa head injury si Barangay Ginebra San Miguel rookie forward Rodney Brondial. Ito'y matapos na maumpog siya kay big man Andrew Avellanosa sa isang rebounding play sa scrimmage ng crowd favorite team. Sa panayam ng PTV Sports, inamin ni Team Governor Al Francis Chua na kinabahan sila dahil unang na-diagnose na may fractured cheekbone si Brondial. Yung bata kasi, he's like Rudy Hatfield, very aggressive, very pero tinamaan sa mukha pero ang sabi naman daw, hindi naman daw ganun kagrabe. So titingnan lang natin ulit, second opinion pag pwede, kasi sinabi niya sa akin he really wants to play for yung opening day. Sa ngayon ay bahagi na ulit ng ensayo ng Gene King si Brondial na hinugot ng team bilang 7th overall pick sa nakalipas na PBA draft. Nag-ensayo naman siya, yun lang siyempre may tama ng konti, parang actually freak accident, disgrasya, hindi natin na-expect yun, but hopefully makalaro siya. Itinuturing na future star ng Ginebra si Brondial na maaari umanong sumunod sa mga yapak ni Pinoy Sakuragi, Mark Pingris. Para sa PTV Sports, Ria Arevalo, Sports Radio 918. Lipat tayo sa boxing. Handang-handa na si comebacking Denver Cuello para sa match-up kontra Thai journeyman Jaipeth Chanyong Jim sa darating na Sabado. Magsisilbing co-main event ng Clash of the Little Titans fight card sa Davao City. Ang ring return ng 27-year-old kabatuan Iloilo Pride. Narito ang report ni Eric Go. Nagbabana ng antas ng ensayo si WBC light flyweight contender Denver Cuello 3 araw bago ang comeback fight kontra Thai rival Jaipeth Chanyong Jim. Sa panayam ng PTV Sports, nagdesisyon si boxing manager at trainer Aljo Haro na agahan ang pag-taper off ni Cuello dahil masyado na umanong mahaba ang ensayo ng 27-year-old Ilonggo puncher. Bunsod na rin ang makailang ulit na postponement ng kanilang laban. Hindi niya talaga ang puspusan dahil nga 1 and 3 months itong namahinga, di ba? Kaya pinaganda itong laban niya sa comeback fight niya dahil 10 rounds ito So, masusukat natin kung hanggang saan siya rito ngayon. Sa laban kontra Chanyong Jim ay nais rin ni Haro na makita ang worthiness ni Cuello na noong 1 taon ay sumailalim sa operasyon sa balikat. Nakikita ko kung talagang magagamit na yung kanan niya, Pero nakikita ko lang sa sparring talagang gamit na ngayon at hindi na tayo mag-problema. Ang showdown nila Cuello at Chanyong Jim ay magsisilbing co-main event ng Clash of the Little Titans fight card na inorganisa ni longtime boxing promoter Manny Piñol. Para sa PTV Sports, Eric Go, Telebisyon ng Bayan.
Sa boxing pa rin, ipinagkibit balikat lamang ng Team Donaire ang pinakahuling banta ni Jamaican challenger Nicholas Walters. Sa isang statement, ipinagmalaki ni Walters na patutulugin niya si Nonito Donaire Jr. sa loob ng 5 hanggang 6 na rounds. Pero ayon kay Nonito Sr., mas mapapabor sa kanyang anak na si Junjun ang laban kapag tinangka ni Walters na sumugod ng sumugod. Ibinalita rin ng nakatatandang Donaire na maganda ang ipinapakita sa sparring ni The Filipino Flash, katapat ang di hamak na mas malaking si Stan Martinyuk ng Estonia. Itataya po ni Donaire sa kauna-unahang pagkakataon ng kanyang WBA featherweight belt sa matchup kontra Walters sa StubHub Center sa Carson, California sa Oktubre 19. Samantala, pasadahan naman natin ang mga tampok na sports stories overseas. Sa report ni Ms. Judith Caringal. Pinalitan na ni 4-time NBA MVP LeBron James si former top-ranked golfer Tiger Woods sa pwesto bilang atleta na may pinakamataas na brand value. Sa listahan na inilabas ng Forbes magazine, lumabas na si King James ang may earnings na $37 million mula sa endorsements at non-basketball deals. Ito'y lampas sa average na kita ng top 10 players ng NBA. Ang Super Bowl ang top event brand value sa halagang $500 million, habang ang New York Yankees naman ang may pinakamalaking team brand sa halagang $521 million. Sa basketball, binago ng Denver Nuggets ang contract extension na inilatag nila kay power forward Kenneth Farid. Mula sa dating 5-year, $60 million deal, pinaikli ng Nuggets sa 4-year, $52 million contract ang alok nila sa 6'8" slot man. Kapwa kontento naman na magkabilang kampo sa kanilang bagong kasunduan. Ang 24-year-old na si Farid ay bahagi ng 2011 NBA draft class at siya ay nakatakdang maging free agent sa taong 2018. Sa tennis, buhay pa ang title bid ni Ivo Karlovic sa Shanghai Masters sa China. Kagabi ay pinatalsik ng unseeded Croatian netter ang nakaduelong si Yen Sun Lu ng Taiwan, 7-6 at 6-3 tungo sa pag-abante sa third round ng hardcourt tournament. Naungusan ni Karlovic ang kalaban sa tiebreaker ng opening set bago siya nakabreak ng 2 beses sa sumunod na set. Nauna rito na upset ni Karlovic ang compatriot na si reigning US Open champion Marin Cilic sa opening round noong isang araw. Target ni Karlovic na matudukan ang kanyang mahigit 1 taong title drought sa ATP Tour. Sa tennis pa rin, umabante si defending champion Samantha Stosur sa second round ng Japan Women's Open. Ito'y matapos na dispatchahin niya si local bet Misa Iguchi sa straight set 6-4 at 7-5 kagabi. 3 beses na nakabreak ang top-seeded Australian smasher sa kabuuan ng match upang maikasa ang pakikipagsagupa sa compatriot na si Jarmila Gajdosova sa susunod na round. Punteriya ni Stosur ang makapagsubi ng 2nd titulo sa Osaka event. At sa football, kung si defender Dani Alves ang tatanungin, nais niyang manatili sa FC Barcelona. Ito'y sa kabila ng ulat na lilipat na di umano siya sa Premier League. Ayon kay Alves, hindi siya nakikipagnegosasyon sa kahit anong team dahil ang prioridad pa rin umano niya ay ang manatili sa Catalunya. Ang 31-year-old Brazilian booter ay namalagi ng 6 na season sa Barcelona at ang kanyang kontrata sa team ay nakatakdang mag-expire sa susunod na taon. Para sa PTV Sports, Judith Caringal, Sports Radio 918. Ang favorite flower mo pala is rose. Hindi. Alam Hindi mo ba? ano? Ha? Cactus. Hindi. Ayoko na malaman. Turon. Wow, flower. Turon. Talaga. Favorite ko din Kumakain ka ba ng turon? Oo naman, favorite ko. Oh? Bakit? Anong itsura? Yung malalaki o yung maliliit na turon? Wala. Kasi may iba yung sa ibang probinsya, yung sa mga restaurant na mga sosyal, maliliit ang turon nila. Oo nga. Di ba? Sa mesa. Di ba? Tapos may ice cream. Di ba? Dessert. Parang bigla ako nagutom. Anyway, ayain natin sila. Makakakwentuhan natin sila. Kasama nyo ni Dennis Principe. Maya-maya lang. Sa ating sports segment. Yes. Siyempre pati Facebook at Twitter sa pagbabalik yan ng PTV Sports. Hi, I'm Kobe Press and please continue watching PTV Sports because all the updates are there.
At nagbabalik ang pinakamalawak na sports newscast sa bansa, PTV Sports. Welcome, Kuya Dennis. Hello, Meg. Yes. Pariso. Kumusta na? Okay lang. Imagine there's no heaven. Yeah. Easy. Lennon. Try. Lennon, di ba si Gary Leasing yun? Alam mo yan? Siya yan. Pero ba't yan ang mag-gitara si John Lennon, ano? Huwag mong itaas masyado. Tapos si... Kaliwa naman. Paul McCartney. Help me, God. Sige. Yoko. Si Yoko. Yoko Ono. Yoko Unot. Okay, Yoko Unot. Siyempre, isama naman natin sila sa ating kwentuhan. At paano yan? Message nyo kami at ipadala yung mga question na via facebook.com/PTV4Sports or via twitter.com/PTV4Sports or email nyo kami via ptvsports@mail.ptv.ph. Okay, ang amin naman pong text line at saka call line is 0919-447 Call line 0600. Wala na Magic Jack, no? Hindi na uso. Ito, meron na dito. Oo nga, no? Wala naman. Kasi may Viber na eh. WeChat, Kakao. Pagtagal, mag-open nga tayo ng Viber account para sa mga nasa abroad. Basa namin. Pwede. Unahin muna natin ang Facebook. Baka gayahin na naman ng iba dyan. Talino ka talaga. Ayun. From John Russell, sabi niya, good afternoon, Sir Snow, beautiful Meg at Boss Dennis. Ask ko lang kung eligible ba sila Muwala Tautua, Bobby Parks Jr. at Chris Newsom to play for our national team. And your thoughts of Donaire versus Walters. Thank you. Go lang ng go. Ito, tinatanong discover ni Sobadwa. Muwala Tautua. Si Tautua, hindi eh. Kasi kailangan 16 years old pababa. Before mag-16. Before mag-16. Mag-declare na ng... Meron ng passport. As simple as that. Philippine passport. Ilan taon na ba siya? Si Newsom hindi ko sure. Si Bobby Parks pwede. In fact, si Bobby Parks already played for the national team. Kahit hindi na nga siya mag-D-League eh. SEA Games? Oo. Naglaro na siya sa SEA Games at saka sa 3-on-3. National team yun. Sa youth team. Sa Singapore. Kinover ni Judith yun. Okay, next, si Obert. Ano daw thoughts niya with Donaire versus Walters? Donaire, pero Donaire. Tingin mo it will be an easy fight for Donaire? No, not an easy fight. Yung best Donaire, I think, no. Kailangan doon. Yung lumaban kay Darshinian na una, at saka kay Arce. Yun. Okay. Hindi kasi medyo, talaga eh, whether we like it or not, bumaba talaga yung laro eh. Kaya minsan may weight yung sinasabi ng tatay niya na iba kasi humawak eh. Kaya hindi nila natap yung talagang Oo, pero nung si tatay humawak. So effective si Senior. Senior. Kasi kabisado niya yung galaw ng anak niya eh. Di ba? Okay. From Obet Bulan. Saka hina nun, si Rachel kasi pumasok sa Hindi, nagpapalakas lang. Inspiration nga niya yun. Huwag ka lang magpupuya. Nabasa mo rin pala yun? Yung ibang story yun? Performance enhancing technique. Lagi yan puyat. Basa na. From Obet Bulan, good PM, Idol Snow at Dennis. At gandang Meg, ask ko lang po kay Sir Dennis kung may chance pa ba maglaban si Pacquiao at Marquez at kailan po ang laban ni Donaire. Thanks po at more power sa show nyo, lalo na po sa inyong mga host. Pabati naman po ang Bulan family na araw-araw nanonood ng #1 PTV Sports. Yun. Meron yan. Kasi 5. Kung yung Brad, diba? Kung yung si Mayweather, magmamatigas sa ulo. Wala. Yun ang pinakamalaking laban, yung Marquez eh. Tsaka kung hindi na magmamatigas si Marquez. Kasi nagdidemand din siya eh. Yung Walters tsaka Donaire, October 24? Hindi. Ano yun? Teka, dali ha. Sunday yan eh. Okay, Sunday anyway. Yun, Sunday. Check natin ha. Si Dennis, tatanungin nyo kasi mga UNTV, TV5, show ini. Siya nag-handle. Hindi, pag may mga boxing na maraming booking niya ng interview, ganun yan. Sabi ni Jeff Boy Usman, hi Pretty Meg at mga kasama mong mga poging sir. Hindi mo kami kilala. Ask ko lang po sana about NBA. Sino sa tingin nyo sa mga old players ng NBA ang magdo-dominate ngayong season? Si Kobe, Dirk, Duncan, Nash, Garnett, Pierce. Salamat po and God bless. Hindi naman magdo-dominate, pero yung angat, Duncan. Jordan individual, Brad, si Kobe. Talaga? Si Kobe kahit prone to injury siya? I mean, sa tingin mo nasa best condition na siya ngayon? Individual hindi yung kasi tingin ko hindi papasok yung Lakers eh. Maganda ba yung nilaro ni Kobe? Pero kasi questionable pa rin injury ni Kobe kung paano siya magre-recover. Laro na kanina. Pero yung Dirk, Brad, okay pa rin to. Duncan siguro
Last Hurrah, pwede yan. Nash, medyo... Duncan kasi ganda ng support. Oo. Yung Garnett, medyo bababa na ho yan eh. Pati yung Pierce eh. Kobe, tama ka Brad. Kobe tsaka Dirk. Okay, anyway, lipat po tayo sa yung mga... October 19, tama, kasabay ng PBA Sunday. Okay, ito na. Si caller natin. Sagot tayo ang tawag. Hello. Okay. Yeah, hello. Yun, meron na. Hello po, magandang hapon. PTV Sports, sino sila? Anong name nila? Nico po. Dito? Nico. Tito. Nico. Nico. Okay, Nico. Wala na ulit eh. Nico na naman. Okay, Nico. Tigasan si Nico. Ano po yung jersey ng Ginebra nung nag-exhibition din sila ng Korea, yun na ba yung uniform nila? Yung uniform nila, kung tama yung nadinig ko, Kuya Sammy, pataas ang konti audio niya. So, ang tanong mo is yung uniform nila, ang gagawa niyan Titan na. Hindi, yung uniform nila nung nag-exhibition sila ng Korea, yun na ba yun? Yung suot nila, malamang yun pa rin, Brad. Yung sa Titan, yung may dilaw, may trimming na dilaw. Tapos pula. Tapos may parang mancha rito. Ano yung ginamit sa Korea? Ginamit nila sa Korea. Hindi, pero balita ako, nung nandun ako, nung nagkasukatan, parang, hindi daw yun yung mismo gagamitin jersey nila sa PBA. So may ilalabas pa. That time, ginamit na for the Pero may inilabas na sila na may orange na may ganun eh. Pero hindi, yung sa Korea, iba yun. Hindi ko napansin yung sa Korea. I'm sorry pala partner, hindi ko masyado nakita yung sa Korea. Hindi ko napanood eh. Ito. Sino yan? Ano ako eh. Sige, pakita mo. Hindi, ito na lang. Ganito na lang gawin natin. Sige, pakita mo sa kanila, brother. Wait. Sino tumatawag sa'yo? Talagang tinanong no? Hindi ko talaga napanood yung sa Korea. Pero kasi ipinost na nila yan eh. Ang gagawa na nga. Okay ka ba, pre? May load ka pa? Meron pa. Ayan. Standby ka lang yan. Relax ka lang ha. Tatawag tayo sa source natin ha. Si Mr. Ang. Ramon Ang? Aung San Suu Kyi. Okay, sandali lang ha. Wait lang ha. Makakapaghintay naman eh. Sabi mo? Ayan, pakita mo nga, Dens. Pakita mo. Sige. Ang bagal dumayo ng... Saan pakita? Yung mga cellphone ngayon pag dumayo, no? Ang tagal. No? Pansin mo. Kaya ba? Pakita mo. Sino ba yan? Si Mark Kagiwa, pre? Kagiwa, syempre. Nebre. 47. Number 47. Jaworski. Yun. O nga, no? Okay na. Ito, tatanungin natin. Pakita mo lang yan, ha? Boss. May tatanong lang ako sa'yo. Sa TV ako, pero hindi kita ini-area. Yung bang sinuot ninyo sa Korea na jersey, yung pinapakita namin sa TV ngayon, boss, ito yung gagamitin nyo na ngayong conference? Boss? Hindi mo ba sure? Pero... Tinakpan niya sa akin. Pero pwedeng baguhin to. May sinabi ba na pwedeng baguhin? Pinamigay na agad sa player yan, hindi nyo na kinuha. Pagkatapos ng Korea, iniwan nyo na sa player. Pag kinuha normally, yun yung gagamitin no? Oo nga. Sige. Alamin ko sa iba. Okay, salamat. Bye-bye. So, ano nangyari? Hindi sumasagot eh. Ano, pre? Idol, Nico. Update po kay Paulo Tahas. Si Paulo sa lineup? Hindi, wala siya sa lineup eh. Sa Global Port siya. Ano ba naman siya sa Global Port? Alam ko sa Global Port siya nag-tryout, pero pwede siyang naka-reserve, no? Pero teka ha, text mo si Boss Danny, pre? Okay ka lang ba? Tapos tatawag ako dito sa isa sa para natin hinebra mo ha. Ayoko kasi Brad nung, kunyari, may tinanong ka, hindi namin talaga nasagot di ba? Dapat masagot. Diba? Total, naka-smart ka rin naman, libre na may tawag mo Nico? No? Naka-unicall naman Ayun naman pala. Bago kinakontak nyo. After 3 minutes. Hindi, di ba napuputol yan? After 3 minutes pa? Wala 7 minutes. Semi-ending. Ito na. Hello, boss. Si Snow ito. Nasa TV ako pero hindi kita pini-ere. May tatanong lang ako, boss. Sir? Ayun. Sir, tanong ko lang, yung bang jersey ng Ginebra na ginamit sa Korea, yun yung gagamitin nila na design din ngayong conference? Hindi. Iba. Ito pa rin. Ito pa din. Nagpalit lang ng... hindi na Axel. Titan na, no? Titan na. Pero yung design na ginamit, yun na yun. Yung parang may mancha, tas may dilaw. Yun na yun, Ako rin yung last conference. Ayun na rin. Hindi, may dilaw-dilaw na konti yung nakaraan
Sa exhibition game lang. So, kung ano yung itsura ng nakaraang conference, yung sa Axel, yung pa rin yung gagamitin ng Titan. Kasi dadaan na naman sa proseso ng marketing yan, no? Ng PBA, no? Oo. Opo. Salamat po, Mr. Ang, ha? Ano po? Salamat po. Okay. hindi ko mabanggit Kasi pag nabanggit ako, mahahalata nila ikaw yan Okay? Salamat, Mr. Ang, ha? Thank you. Okay na. Ang team manager. Bumitaw na yung kausap natin. So, yung Ginebra jersey, Brad, yung pa din pala. Yun pa rin. Kasi yung sayo, pakita mo yung sayo, brother. Yung sayo, ayan, sige, pakita mo. Sa akin, yung kinunan, para sa, ano lang pala yan, Brad, sa Korea Friendship Game. Pero tapos, yung dati. Sino naman yan? Si Pido. Si Pido. Sige, sagutin mo na. Ito, patch mo, Ito, Wala. Umalis talaga. Okay. Hindi, yung gagamitin ulit nila kasing jersey, ito, pakita ko sa inyo, yan. Hiramin ko na sa interactive, sa Slam Online. Yes. Baga ng internet So, natin. okay. Oo nga. So, same pa rin. No, yun pa din. Yun pa rin basic. Ito, pakita mo na nga direct. Ayan, kahit maliliit. Yan, Yan. Wow. Yan pa din halos. Mapapalitan lang yung axle. Magiging Titan na yan. Ha? No, okay? So, salamat po sa inyo. Matsala. Kuha tayo ng next caller. Habang iniiwan tayo ni Dennis, hahanap din tayo. Hanging question na lang. Ano? Hanging question tayo. Hindi, ito na. Nasagot ko na. Kawawa na may caller. Saglit lang to direct, ha? Sige. Yes, sir. Sino po sila, Lo? Lo? Hello. Yan. Magandang Hello, sir. hapon. Yes. Ano pangalan nila? Ito ng Cavite po. Cavite? Ano pangalan mo? Michael po. Magnum. Michael. 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 Magnum talaga. Ice cream? Ano? Anong mapaglingkod namin? Opinion lang po, sir. Tungkol po kay Pacquiao. Sa pagpasok niya sa PBA. Kasi di ba dapat, yung sa age limit, at saka sa pag kailangan dumaan siya sa yung D-League. Parang ginali kasi ng PBA yung rules nila na sagot nito mga gano'n. Hindi ko na sasagot. Okay, ang tanong mo, ba't si Pacquiao pinayagang magpa-draft, hindi dumaan sa D-League? Parang binago ng PBA. Hindi binaloktot ng PBA yun, partner. Yung isang tao po, yung isang player, aplikante, pag siya po may edad 27 pataas, pwede na po siyang dumiretso sa PBA draft. Pero kung 27 pababa ka, o 25 pababa ka, kailangan kang dumaan sa D-League. Kung dito ka Hindi, yung mga local, alam ko pinadadaan ng isang conference yun yung last rule na magkakasama kami nila Willie Marcel sa bakit si Terence Romeo? Si Junmar. Hindi naman naglaro ng Big Chill yun. Big Chill naglaro ng Big Chill yun. Yung mga Phil Foreign, kailangan ng dalawang conference sa D-League. Pag hindi sila 27 years old pataas, same case ni Stanley Pringle. Okay na, Idol? Oo. Babati na lang po sa papa ko. Yung papa mo. Babatiin mo. Hello. Loreto Reglado po. Ano? Manonood. Hello? Si Loreto Reglado po. Papasa mo sa tatay mo. May tanong Hindi po, binabati ko lang po. Papa ko, Loreto Reglado. Sige, kumusta mo kami sa daddy mo? Ano pangalan ng daddy mo? Loreto Reglado po. Loreto. Arreglado. Ayos. Salamat, Idol, Salamat. Sino tong kasama namin sa gitna? Ang pinakamagandang babae sa TVB Sports. Si Nicole. Yes. Ayun, Nicole. Salamat sa'yo, Michael, Salamat po. Ang ganda ni Nicole, no? Opo. Thank you, Michael. Talaga siya pinakamaganda. Siya lang babae dito. Anyways, maghanging question na tayo. Nicole nga sinabi. Masakit Ikaw yun Ikaw lang yun sige Sabi ni na, Jerry Keisha. Artillerio, sabi niya, good afternoon mga idol. Tanong ko lang po kung nililigawan na ba ng SBP si Clarkson, yung half-fill na nasa Lakers ngayon para wala ng issue ang 3 years residency. Hanging question natin yan Sagutin natin yan. sa pagbabalik ng PTV Sports. Ako po si Rene Pardo, governor po ng San Mig Super Coffee Mixers. At tumututok po lagi sa PTV Sports. At nagbabalik ang PTV Sports. Okay.
So yung hanging question about kay Jordan Clarkson, kung po pwede natin siyang kunin na... Para wala daw issue for the residency. Hindi nga umatin kahapon doon sa press con. Oo nga. Hindi naman sa nagtatago, ayaw na magpakita. Medyo kasi mainit yung pressure, Brad. Yan yung mga tinatawag na batuhan ng kamatis moment. Wala. Diba? Anyway, kinokontak ko si Mr. Sunny Barrios o kaya si Mr. Bernie Atienza para sila na personally ang sumagot sa tanong tungkol doon kay Jordan Clarkson. Kasi ako ang intindi ko, naglaro na siya sa ibang national team nung bata siya, Brad. So, sa rule ng FIBA, isa lang ang nationality na po pwede mong i-represent. Okay? Yun ang intindi ko dito, Pero I may be wrong. Pero sige, basa pa tayo ng mga Facebook tayo from William Witherspoon. Sabi niya, checked upcoming PBA roster, but of course, I focus on ours. Notice we have 15 players enlisted with 1 reserve. Is that because the maximum number of active athletes per team is now 14? Or we have not decided yet who else to relegate there aside from Gabriel Espinas, who we know is just there because he is currently injured. Also, why is Josh Van Landingham not there? Was he released afterwards or signed exclusively for practices? These are questions that only Coach Alex Compton can answer. All right, so let's... Give me a tissue. Basically, you know, the... Well, tissue, please, tissue. Hemorrhage. Actually, Gabe Espinas is hurting. You call Gabe. Yeah. And let's stop. Yeah, okay. Pero bago yan, ito Japan po, fam tour natin, Hong Kong. Due to political, ano to? Okay. So parang hindi natuloy. Ba, may biyahe ka na naman, Hong Kong. Oo nga Nabasa. Teka lang, Sige. Alright, so anyway, try natin alam ko na. Hindi, ang sagot dito. The answer is the management decision, coaching staff decision. No. Okay. His question really is about the number of players. Actually, a team can use 14 players, but not at the same time. Okay, so you can enlist 14 in one game. In one game, you can use all of them, and you can have 1 reserve. So all in all, you will have 15 players in one team. So tama siya in terms of we have 15. Hindi, in English. So you William is actually right that we have 15 players, 14 playing athlete and 1 reserve. So you're right, girl. I mean, boy. Girl. William. Pero ang ganda ng name niya because it's Witherspoon. Oo nga. But basically, about Josh Van Landingham being not part of the official lineup, maybe it's the prerogative of the coaches, bro. Maybe they didn't find What is the meaning of prerogative? To be in their lineup of active players that they can tap anytime, as what Dennis said, any moment of the game. All right? Yeah. Yeah. Got it? You got it, huh? Now. Yeah. Come on, next question. I'm running out of vocabulary. Next question. Kuha tayo ng caller. Hello po. Kuha tayong caller. Caller. Next caller. Hello? Oy, sir. Pahina ng audio mo. Pahina. Okay. Sino po sila? Hello. Yan. Pre, yan. Mukhang nalaglag pa yung cellphone mo, brother, Sino to, Hello. Hi, man. Oy, naputol. Natakot sa'yo. 72 missed calls na ako, Teka lang, may sasagot ulit ako. May dumayal tapos napindot niya ulit. Ito na. Sir? Hello? Hello po. Hello? Hi. What's up? Nagkakabit pa ng headset. Nadidinig ko yung boses ko sa TV nyo. Ayan na ako. Magsalita ka na. Nakakot sa Huy! Hindi pa tayo na ibang caller. Ay, sumagot May iba mga nagtitrip lang no? Malapit na pala ako mawala ng battery. Okay, next. Ito, globe yung gamit niya. Yes, sir. Yes? Feedback. Hindi, nakapokus kayo ng kanina. Kaya,
Ay, magsalita ng mga ibang caller natin. Last caller po natin for this cluster, tapos lilipat tayo sa Twitter, okay? Hello? Hello. Yan. Ayan, simpatiko. Sabi mo. Hello po. Natakot. Si Nico po ulit. Nico, kamusta na? Ang galing mo dumayal, ha? You're back. Idol, baka may number ka dyan ni Paulo Taha. Baka pwedeng maingay kung okay. Ni? Paulo Taha. Wala akong number ni Paulo Taha, brother eh. Try ko kay Boss Danny. Kaya lang problema natin, hindi tayo makakontak ng mga agents ngayon. Nasa laban sila ng FEU tsaka NU. So yung update na lang sa tune-up game ng Ginebra. Ito pala. Nico. Ito, tumawag si Coach Pido. Yung Taha naka-reserve. Pero sabi niya naman, anytime naman, pwede naman daw kunin. Kaya lang kasi, di ba, may NC pa ngayon eh. O nga pala. Sabi nil siya eh. Naglalaro pa siya. Sabi nil. Yun yung dahilan kaya hindi siya ma-line up, Brad. Bawal yun. Okay. Thank you, pre, ha? Salamat po, salamat. O, isa pa, kuha tayo isang caller ulit. Kasi si Nico yun, nakausap na natin kanina. Pero ang galing niya dumayal, Brad, ha? Baka tuloy-tuloy. Ito pa, hello. Hello po. Ayan. Maganda na. About kay Alipik. Okay, Alipik, ano mapaglingkod namin kay Alipik? Anong balita sa kanya ngayon? Asa na siya? Anong tanong mo? Ano yung tanong mo? Anong balita kay Alipik ngayon? Ayun! Luminaw. Si Alipik po, nasa Sports 5 na. Ano na siya? Analyst. ng basketball. Tapos, talagang tinalikuran na niya yung paglalaro. Sabi niya na, alam niya na nandoon pa rin yung condition, pero it's about time na to hang up my jersey. Na-interview natin yan. Ano yun eh? Favorite ni Yengyo yan. Favorite na. Analyst. Bakit? Tingin niyo po kay si Alapag, pagkatapos ko ng retirement niya, pwede siya maging coach? Sina? Jimmy Alapag. Si Jimmy Alapag. Hindi. Si Jimmy, Brad, kaya hindi matetrade na to. After... Pag daw nag-retire, pwede raw ba siya mag-coach? Kaya nga hindi na siya matetrade, Brad, kasi naka-line up na siya dun sa mga... Coaching staff ng Talk and Text. One day in your life. So gusto talaga siya ng Talk and Text? Oo naman, siyempre. Yun yung mga tinatawag na franchise player. Yes. Yung napunta doon, hindi na trade. Doon ka na, dinirate. Alvin Patrimonio. Alvin, Samboy Lim. Samboy. Mark Kagiwa, lalayo ka pa. JJ Elterbrand. James Yap. James. Okay na tayo, idol. Pwede pong last question? Ano? Pwede pong last question? Sige. Possible po ba yung kay, Ate tayo Laba papunta sa TNT? Kasi yan eh. Isang ano yan eh. Ikaw na sumagot. Hindi, ikaw na. Hindi, isang possibility yan, idol. Kaya lang, sa ngayon hindi pa pinag-aaralan ng management. Pero ako, personally, hindi ako magugulat kung mangyayari yan. Kasi sa ngayon yung Talk and Text, kailangan nila ng big man eh. And if they are hoping to win a championship, nang andya dyan ng San Mig Coffee, kailangan nila ng big man. Wala silang big man na mahahanap ngayon na masasabing quality except for Asita Olava, who is now with their sister team, NLEX Road Warriors. So, pwede. Gets mo ako? So, kunyari, baka nga mangyari yan, Brad, bago mag-playoffs, ilipat eh. Di ba? Pagka yung papasok. Kumbaga, tulungan muna natin yung NLEX. Yung hayaan nyo muna yung NLEX sa umangat din. Di ba? Kasi pag ngayon natin ginawa, umpisa pa lang eh. Di ba? Umpisa pa lang ng conference eh. Mga itlog. Yung Talk and Text naman, pwede pa naman sumabay yan. Di ba? So, pagkatapos pag magpe-playoffs na, kunyari, malalaglag ni NLEX, kukunin na nila si Asi. Pwede yun. Pwede yun? Malalaglag. Ang ganun? Ayos ba? Tingin mo, di ba pasok? Hindi, papasok sa playoffs, pero yung chances ba, Brad? Madami. Mga pwesto-pwesto. Kasi kailangan dyan yung mga positioning mo eh. Lalo ngayon, yung format ng Philippine Cup, Brad, laglag yung dalawa, semis. Yung anim mo, magbubuno. 3 versus 10. 2 versus 9. 3 versus 8. 4 versus 5. 4 versus 6 pa. 1, 2, 3, 4, 5, 6 versus 3, 4, 5, 6. Basta yun. 6 versus 7. Tapos ano yun, yung matitirang dalawa doon sa anim na yun, Brad. Yun yung makakalaban nung dalawang nag-advance. Okay? So, yan yung sinasabi natin positioning. Ikaw, Brad, naniniwala ka doon sa Churico na pwede mangyari?
Sabi nga ni Al Francis Chua, ano? Alam mo lahat eh. Alam na talagang. Mabasa ka na, Meg? Pag sinabi mo. Ito, mahaba-haba to Yun from Paul Abarozosa. Sabi niya, good evening po, Sir Snow at Ms. Meg at Idol Nicole. Ask ko lang po if pwede po bang pagsabayan si Marcus Dothit at Andre Blatch sa next FIBA po para po mas matibay ang frontline ng Gilas. At sino po ba ang magiging next coach ng Gilas? Sana po si Coach Tim Co na... Ako daw eh. Sabi ni Al Francis eh. Talaga? Alam mo lahat eh! Alam mo lahat eh! Ikaw naman eh. Sabi sa'yo, nagalit. Hindi, nagjo-jokean kami kahapon. Update daw sa trade sa PBA. Wala na sigurong trade to, Brad. Naipasa na yung mga final lineup. Tapos ano na yan eh. Testing the waters na nila ng team yan eh. Ito na yung laban na to. Laban na kasi tandaan mo ninyo, every win, every game counts. Kasi... yung mga yung placings, tapos yung mga quotient. Di ba? Sumut ka sa kabila. Iwasan mo na yun. May quotient rin ba to? Merong, pag nagka-problema talaga, yung talagang tied. Quotient. Hanggang toss coin nga meron eh. John Rosell, sabi niya, Boss Snow, number 1 po kayo sa San Pablo City, Laguna. Greetings po sa Pugeda family. Pabati na din sa pangit kong kapatid na si Jackie. May ganun talaga. Okay. Sana po sa San Pablo. Ang sarap dyan sa San Pablo, Laguna, Brad. Sila, Noli Iala, may hospital dyan eh. Sa yung mga taga San Pablo, starting October 27, 27, 7 to 8 na po kami. Okay? Sure na? Sure na yan. Uy, si Mayor, Congressman Bumble Tolentino, I'm back, John Lennon. Sabi niya. Boss, kumusta na yung natin? Yung Taalvista. Siya lang ang gold, Siya lang, Abraham Bumble Brad, Tolentino. ang malungkot kay Congressman Bumble, paring Bumble, binigyan daw siya ng jacket, ang laki pa. Wala pa sumalubong sa kanya sa airport. Maliit. Malaki, alam ko, malaki. Sabi niya sa akin, maliit eh. Tapos pagdating dun, siya yung hindi sinalubong. Oo nga, hindi sinalubong. Hindi kasi mukhang cowboy naman talaga si... Nagtataksi. Pero Brad, matindi ang Bumble Tolentino, Brad, ha? Yung mga vintage na mga kotse, yung mga ginamit ng Desert Storm, meron siya, Brad. Collect. Tas meron siya nung motor na, yung... Para pala si Jay Leno yan, ha? Ganon, lupit yan, eh. Tapos, Brad, yung hotel dun, pag kunyari, kailangan mo, pupunta tayo ngayong weekend, itatawag mo lang kay Ana Luz. Okay, hotel. Pwede na. Okay, ako muna. Okay. Mayor, Congressman, congratulations. Nanalo daw NU ngayon. Panalo NU. Okay. Nag-text si Cecil eh. Panalo NU. So, anong score? 62-47. Sige na, okay na ba tayo? Wrap up na kami. Hello kay parang Raymond Lee. Nanonood sa atin ngayon. Raymond Lee Reyes. Regarding daw kay sa'yo, Paris No. Salamat. Raymond Lee Reyes. And yung asawa ng ating kaibigan from DWIZ, nanonood sa atin parati. Anthony Larino at yung kanyang little girl, si Judy Antoinette. Yan, Juday. Hi, hello. And kay paring Anthony. Okay. Si Kevin nag-text sa atin, pakisabi daw kay Heidi. Love na love ko siya. Ayun, may ganun eh. Kevin, ha? Kevin, ano ba to? Pero alam ko yung isang niligawan ng Kevin, Brad, buntis yun ngayon eh. Oo, kukunin dapat na mission. Buntis. Okay na kami? Wrap up na kami? Okay na, thank you na tayo sa mga sponsor. 2 minutes na. Kuha muna akong caller. Ayan, ha? Pabago-bago isip. Hello? Uy, binaba niya. Kukuha akong caller, ha? Grabe, 80 missed calls naman ako ngayon. Kanina, 79. Hello? Yes? Kuya Sammy? Wala kang tunog? Hindi ka madinig, sir. Isa pa. Meron nga, next caller. Hello? Binaba niya agad. Hindi, ano siya? Kakadial niya, naging mechanical yung dial, drop. Hello? Hello. Yan. Meg. Hello po, magandang hapon. Ano pong pangalan nila? Nico ulit. Nico ulit. Talaga tayo ng bulitin. Nico, mamaya ka na tumawag para mabigyan naman ng chance iba, ha? Okay, thank you. Ayan, okay. Ang galing dumahil nung lalaki na yun, ano? Sanay na. Okay, yan. Next caller. Hello? 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 Ayan. Pre. Ano?
Ayan. Ano mapaglingkod namin sa'yo, sir? Sino po ito? Hello? Yan. Hello? Yes. Yes, this is... Ayan. Sino po ito? This is Bob of Kaibig. Ano daw? Kaibigan Caloocan City. Okay. What's your name again, friend? Bob. 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 Yes, sir, no. Yes, sir. Yes, Bob. What can I do for you? Bob, you're on PTV Sports America. We speak English. Yes, sir, we would like to know after the Philippine Arena opening ng PBA. What? I'm sorry, I can't understand. Yung mga succeeding games ng venue. Can you speak in English? Can understand Tagalog again, Bob? Hello? Yes, Bob. Yeah, you're on air. Succeeding games ng PBA after the opening at Philippine Arena. Yung venue, saan na yun? Pasubo ka ba? Okay. Bob, the games at the Philippine Arena on October 19, opening ceremony 1:30, and then the game 1, Brad, is 2:15. What teams? Around mga 3. 45 minutes daw kasi yung opening eh. Ceremony. Venue, sana kaya yung... Mag-English ka daw. Venue. Yeah. The game 1 around 3. Around 3, Kia versus Blackwater, you know? And then at around 5, Ginebra versus Talk and Text, my friend. Okay, thank you very much, sir. Thank you very much. Another question. I'll give you the opportunity to ask another question. Come on, one more question, Bob. Bring it on. Okay. After the opening ceremony at the Philippine Arena, yung mga susunod na games na kaya ang ganyan, sir. Okay. Natawa ko. Ay, may schedule na tayo, Brad. May schedule na. Bob, may schedule na kami. Uy, yan, pinabahan ka tuloy. Wala na tuloy. Pero game na game yung si Bob, ha? Natawa ako doon. Sagutin. After the opening. Pero... Exposing. Pero after the opening, may mga schedule na tayo, Brad. Di ko nadali. Nasa taas. Pero bukas, pangako ko, sasabihin ko yung mga... Bigyan natin yung first week. Yung first week. Okay, so mag-thank you na tayo sa mga sponsors natin. Salamat kina Miss Cathy, ha? Kay Attorney Mark, tsaka kay Ralph Fabina, dahil binigyan nila tayo ng 6 minutes. Yeah. Okay. Okay, kasi hindi pa tapos ma-edit yung headline. Okay, game. Ano na? Thank you na. Thank you to Mr. Amis naman ng Amazing Playground, J. Lucera for Hookup Watches, Sergio Celsi ng Ever Belena and Bobson Jeans, California Brew, St. Luke's Medical Center, Dr. MJ Tarisang Zen Institute, Pank and Marcel Graphics, and of course, My Jewelry Box. Ayan. Ako naman, merong gustong mag-sponsor sa akin eh. October 18, pakinggan ninyo sa DWIC, Siyasat. Ayan, kasama si Ralph Obina. Diba? Mag-sponsor sa akin to eh, kaya nagpabate eh. Okay, you say goodbye in English, alright? Okay, bye-bye. Okay. Nakasubo kami sa English to caller, ha? Okay, I love you, my wife. We have to wrap this program, alright? Talaga may ganun, no? Okay. Zian and Zoe, Mami Bass, Thank you. Dan, Mami G. Thank you, Macho Boo. Barakabul. Salamat po sa Barakabul, Mr. Joshua, Michael Johnson Chua, Paul Chua, Mr. Jelly Anisdi, and also Ma'am Cherry and Mr. Rafi Cashal. Thank you so much, sir. Rally Tours and Travel, Mr. Renato Lirio, Globe Tarot.com, Giselle de Guzman, and also to Ever Belena, Mr. Giselle Ducy, Ms. Kitesi, Siliman C, Ms. Denise C, and also Mike Lim, you know. I can see. Yeah, and Johnson Martinez, my good friend, you know, and good friend. All right, and Smart Communication, Mr. Patrick Gregorisa, thanks so much. Sure. All right, this is No Badwa, Sports Radio. Ano yung kalas? Oh. Disconnect. Ikaw nagsabi, no? Sports Radio. All right. Stand by for news at 6. We'll be aired live. Roger Nambayan, 738 with the beautiful Balaptus, Miss Scotty and Gabrielle, Attorney Mike Estrades, and Ralph Abina. Here are the headlines.